Magandang hapon. Medyo na off na naman kagad. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay yung shortcut justice na ginawa laban kay Sara Duterte. Ginawa ng mga tarantado. So wala po silang magagawa. Halatang halata po na persecution ang ginagawa. So sa persecution na ginagawa nila ay hindi natin malalaman kung saan ito totoo. So nevertheless, what is important is ay first honor, si Debot, si Regina Belino. Hi po, good afternoon. Dr. May maupay nga kolop sa mga bugto ko, taga Samar, Leyte, ag Biliran. Magandang hapon sa mga kapatid ko sa Central Luzon, sa Southern Luzon, at saka siyempre pa sa palibot sa Metro Manila at sa Metro Manila. Mayap agat panapon sa mga kabalin ko sa Pampanga, sa Tarlac, at sa Nueva Ecija. Mga kababayan sila ng paborito kong senador ngayon na si Rodante Marcoleta, kaaway ni Insurrecto. Tapos, mayad nga hapon man sa tanan nga karaya. Tulad, jata mamati kamo tulad kanakon. Siya maayong hapon sa mga hiligaynon, sa mga taga Iloilo City, Bacolod, sa Negros Occidental. Tapos, maayong hapon kaninyong tanan mga taga Negros Oriental, Siquijor, Camiguin, taga Mindanao, taga Cebu, at taga Bujol, kung saan nanggaling ang aking asawa sa dyan party mismo sa Talibon, kung saan ipinanganak at tumira at lumaki si dating Presidente Carlos P. Garcia. I'm too proud kasi ang lolo ng asawa ko ay barkada pa pala ni President Garcia sa Talibon. Okay. So sa mga Surigao nun, maradyaw nga hapon sa inyo hurot sa lahat na. Ha? Buenas tardes sa mga Espanyol speaking, sa mga sa Zamboanga. So ngayon pag-usapan po natin itong gusto ko lang malaman ninyo. O marhay na hapon sa mga kay Emmanuel Tasara at saka lahat mga Bicolano. Sa naimbagamalim sa mga kabsat ko. So ito ngayon ang pag-usapan natin. Shortcut, ginawa nilang shortcut para patayin na si Sara at hindi na makatakbo na presidente. Ito ay sa kabila ng katotohanan na tinatanggap na nila na hindi nila kaya si Sara labanan sa eleksyon. Nung kahapon lamang po, may isang survey na naman na lumabas. Lamang na naman si Sara Duterte sa survey. Kung gayon gagawin ang eleksyon, siya na naman ang panalo. So yan po ang nagpapatunay na talagang marumi ang labanan sa politika. Dahil sa dumi ng labanan sa politika, tayong mga mamamayan ay sasadlak sa lahat ng kapahamakan. Siyempre, magdudulot ito ng pagnanais, pagmimiti na magnakaw ng pera para gagamitin sa eleksyon. Paano nila ginagawa ang shortcut? Ito po, ipakita ko muna sa inyo ang petition for certiorari and prohibition na sinampa ng abogado ni Sara at doon nila nilatag. At napaka simple yung pagkasulat, very strong, at sigurado ako na mananalo ito at mawala na naman ang tinatawag na na impeachment kay Sara. So, ang mangyari yan, pwede tayong kumanta. Another one bites the dust. Anyone got, another one bites the dust. Hey, you take me to another one bites the dust. Hey! Yan naman po. Another one impeachment bites the dust.
Yan po ang katotohanan. Ito po yon. Ang title ay Sara Z. Duterte, ang mga kalaban. Ito, Petition for Certiorari and Prohibition. Ito po ang kanilang number one dito na gusto ko i-discuss sa inyo. Although hindi ko na, pakita ko lang ang dokumento just to show to you na talagang may sinampa sila. The first point, yung unang punto po na kanilang pinapaarangkada ay ganito. Nag-abuso ang grupo nila ni Luistro, ni Ridon, ni Bojidi, ni Sandro Marcos para mapabilis ang impeachment dahil, suspitsa ko, hinahabol nila baka babamatay na si BBM, hindi pa ma-impeach si Sara. Kailangan ma-impeach mo na si Sara bago mangyari lahat. At nais ko lang sabihin kay Erne De La Torre, yes, I'm a true DDS right now. That is the only justice that must be respected, not the otherwise. So ito, paano nila sinurtcut? Ganito po ang ginawa nila. Kontra sa ating konstitusyon, kontra rin sa decision ng Supreme Court sa ibang mga kaso sa impeachment, ang ginawa nila ay ganito. Nagsanib pirsa kasi ang kampo ng mga makabayan, kampo ng mga pinklawan, at kampo ng mga BBM. Nagsanib pirsa sila at nagsampa sila 4 na reklamo sinampa nila. Yung unang reklamo na sinampa ng grupo ni Congresswoman dati na si Franz Castro, kasama si Lisa Masa at iba pa, nagsampa sila on February 2. Pangalawa, on February 2 also, nagsampa naman ang grupo nitong, may pangalawang grupo na pinirmahan, ang dalawa ang pumirma dyan. Ang pumirma dyan si Leila de Lima bilang congresswoman ng mamamayang liberal at si Percival Sendanya. So dalawa sila nag-endorso. May pangatlong reklam, sinampa yan noong Petsa 2 ng Pebrero. At February 6, February 9, kung hindi ko magkamali, nagsampa din ng pangatlong reklamo. This time, ito po yung ginawa ng grupo ni Attorney Arman Virgil Ligutan, isang very assuming na abogado na profesor kuno sa University of the Philippines. At itong pangatlong impeachment na reklamo ay pinirmahan doon ni Leila de Lima. Ito yung mga reklamo na kasama dito, may mga pari na kasama dito. Ibig sabihin po, nakakita kayo ng sitwasyon, dalawang reklamong impeachment ay pinirmahan ng nag-iisang congresswoman na si Leila de Lima. Ibig mo sabihin, hindi siya conforme, hindi siya naniniwala doon sa unang pinirmahan niya. Ang unang pinirmahan niya po, yung grupo ni Kiko Aquino. Ibig sabihin, hindi siya naniwala doon at pumirma na naman ulit sa ginawa ni Atty. Virgil Ligutan. Ganun pong implikasyon. Ngayon, yung ganun po na pagpipirma ay nagbibigay ng implikasyon na lumabag sa forum shopping ang mga nagsampa ng reklamo. So, pang-apat, mga February 19, kung hindi ako magkamali, nagsampa ng pang-apat na reklamong impeachment. Ito si Attorney Nathaniel Cabrera. At pinirmahan ito, inendorso ito ng dalawang congressman. Yung isa, pick congressman ng District 6 ng Manila na si Benvenido Abante, natalo sa eleksyon pero nanalo sa proklamasyon. Ang tinalo siya ni Joey Oy sa eleksyon, pero tinalo niya si Joey Oy sa proklamasyon. Ang isa pa na pumirma ay si yung mataba na congressman ng Ilyo. Anong Ilyo? La Union. Tinira nga yan ni Ping Lacson sa kanyang privilege speech na La Union na mga
isa sa pinakamalaking nakawan na nangyari sa flood control. So si Paulo Ortega, the fifth, kasing taba siya. Siguro narinig niyang kritisismo ko, nagpapayat-payata siya ngayon kumpara sa dati. Kasi kung gaano kataba, ibig sabihin gaano ka rin kakurap. Yeah? The body of a person is directly proportional to the amount of money stolen by him. Yan. So ngayon, ito na ngayon. Noong February 23, ang nangyari, sabay-sabay inendorso ng Commission on Rules ang 4 na reklamo. Inendorso sa Committee on Justice. Kaya nakalagay yan sa House Journal. Naka-record yan na inendorso sa Committee on Justice. Next, hindi pa kontento sa endorso ng Committee on Rules ay gumawa pa ng letter ang Deputy Chairman ng committee na yun at sinulatan si Jervin Luistro na ini-endorso niya ang 4 na reklamong impeachment laban kay Sara. Hindi pa rin nagkasya. Sumulat din ang speaker, si Bujidi, kay Congresswoman Jervil Lucaret Luistro at ini-endorso ang 4 na reklamo at the same complaints. In other words, ladies and gentlemen, ang nag-endorso po ay ganito nag-endorso. Una, Committee on Rules. Number 2 ay yung deputy speaker ba yun? O di ka deputy chairman ng committee na yun. Number 3, si Speaker Bujidi. Pero, kung makita mo sa House Journal, parang diretso lang to the Committee on Justice. Ganon, ibinigay ang mga 4 na impeachment complaint. So, bakit nagkaroon ng shortcut? Bakit ko sinabi na shortcut? Kasi ganito po yun. Nakasaad po sa desisyon ng Supreme Court sa kaso na laban kay Merceditas Gutierrez na dinesisyonan ng Supreme Court noon at sa kaso na unang impeachment laban kay Sara Duterte na dinesisyonan din ng Supreme Court, sinasabi ron, lahat po, every step of the way ng proseso mula sa umpisa pagsampa sa Office of the Secretary General, kailangan nakalagay na verified. At kailangan may endorso ng at least isang congressman. Within 10 session days, dapat i-endorse yun sa plenary, sa House, through the Speaker. So, diyan po, sa pagpadala ay walang choice ang Secretary General. Hindi niya pwede sabihin hindi niya tatanggapin. Hindi rin pwede sabihin niya hindi niya i-forward. So ngayon, pag pinorward na sa kamay ng speaker, hindi niya pwede sabihin ayoko. Kundi, ilagay niya sa kalendaryo, order of business, agenda. Ibig sabihin ng order of business, agenda. Okay? Pagkatapos na, ang kasunod na mangyari, magkaroon po ng tinatawag na session. Ang supposed na session, sinabi sa Constitution na sa decision ng kaso ng impeachment laban kay Merceditas Gutierrez at laban kay Sara Duterte nung nakarang taon, sinabi doon, ang Congress walang choice pagsampa hanggat sa pag na-endorso sa order of business. Nagkaroon na lang ng power to choose on what to act, on how to act, ang Kongreso sa starting from the referral. So, ibig sabihin, hindi po siya mechanical act na i-refer na yan. Kailangan ang utos ng Constitution. Ayon sa interpretasyon ng Supreme Court, kailangan every step of the way ay kailangan mayroong proseso na due process.
So ngayon, inoobliga ng Supreme Court sa pag-interpret nito sa proseso na nakalagay sa Section 3, Paragraph 2 ng Article 11 ng Constitution na dapat ay pag-usapan ng lahat ng congressmen kung kanila bang i-endorso sa Committee on Justice o hindi. Yan ang sinabi. Anong ginawa nila? Direkta binigay. Walang debate na nangyari. Dapat may debate muna na nangyari. At mayroong magmo-motion, I move that the 4 complaints for impeachment be referred to the Committee on Justice. Pagka-move dyan, sasabihin ngayon ng speaker o acting speaker, there is motion to refer the 4 impeachment complaint to the House of Representatives. Let us put this into a debate. Any objection? Normally, pag sinabi, kung walang objection, automatic pasok yan. But then, imposible na walang objection. So, pero kung ako yung presiding officer, before we decide on this, let me call anybody to the one who moved to sponsor the referral. Mas pilitan magsalita. I am inviting anybody who wants to oppose or object. Yun, magsasalita. Pagtapos debate nila, magbuto-butuhan sila kung i-endorso sa Committee on Justice. Dapat sana ganun ang ginawa. Hindi ganun ginawa eh. Na ibig sabihin, shortcut. At dahil shortcut, hindi na ito dumaan sa malinis na sa salaan. Dapat sasalain ng gusto yun. Ibig sabihin, nagmamadali sila. Bakit? Mamamatay na ba si BBM at kailangan magmamadali kayo? Kasi natatakot kayo pag namatay si BBM, si Sara Presidente. Ganon ang implikasyon ng tao. I am not saying napatay na siya. Tanong ko lang yan. So, yan po ang pinapalabas nila. Nag-shortcut talaga sila. So, dahil dyan, ang tanong naman, si Terry Redon, tsaka si Jinky Listro, ay sabi nila wala daw silang mali ginawa. Sabi ng Supreme Court, ang desisyon kung ipadala sa House Committee on Justice ang mga impeachment na reklamo na sinampa ay desisyon yan ng pangkabuuan. Hindi yan pwede na magdesisyon na speaker lang. Hindi pwede na magdesisyon ay yung chairman o deputy chairman ng isang committee lang. Kailangan yan plenary action. Pagbuto-butuhan yan. So, ang nangyari, walang butuhan na nangyari. So, ibig sabihin, diretso. Ngayon, dapat ba talagang debatihan? Pag nakita mo pong sitwasyon, dapat po pagdidebatihan. Bakit po? Merong decision ang Supreme Court na nagsasabi ang pinakamaaga na pwedeng magsampa ng impeachment ay February 6, 2026. Ito naman yung dalawa, nagsampa February 2. So dapat pag-usapan, debatihan nila ng House kung tatanggapin nila yung sinampa ng February 2 o hindi. Hinayaan lang nila. Ngayon, alam ko naman yung argumento, yung posisyon ng mga tao na nagsampa ng February 2 ay sa decision po kasi ng Supreme Court nung binasura ang motions for reconsideration, sinabi, binago ng Supreme Court kung ano ang ibig sabihin ng session day. Binago ng Supreme Court na ang ibig sabihin ng session day ay kahit anong araw, basta mayroong session. Yung sa decision ng July 25, ang definition nila ng session day ay isang session day kung ilang araw tatakbo ang session number. Session number 1, minsan 3 araw ay matapos magdebate. Pero this time, binago ng Supreme Court, kailangan kahit session number 1 pa rin yan,
Pero in session days, kung how many days it passed, ay ganun ang session day. Okay? So dahil doon, dahil binago, pag binilang mo ngayon ang 10 session days, ang matatapos sa January 14, 2025. So kung January 14, 2025, yung unang reklamo na December 2 sinampa, 2024. So dapat doon magsimula ang 1 year. So kung doon magsimula 1 year, magbilang ka, ang pang 1 year ay January 15, 2026. Yan ang rason kung bakit yung dalawa ay nagsampa noong February 2, 2025. Kung sana dinidebatehan yan, disin sana na pag-usapan kung tatanggapin ba yan o hindi. Eh walang debate nangyari. Shortcut diniretso. Ito naman, sila ni Jervil Locarit Distro, si Tere Cookie Ridon, ay pati si Dilema, nang gagalaiti, galit na galit kay Digong. Si Ridon, galit na galit kay Digong. Kasi si Ridon, inappoint siya noon ni Digong Duterte, pati mga kasabahan niya, doon sa Presidential Commission for the Urban Poor. Asa ka makikita? Urban Poor Office mo. Tapos nag-abroad ka 7 beses. Saan ka mukha ng pera? Hindi pa nagpaalam sa Office of the President. Kaya tinanggal siya. Ganun ka-corrupt po si Ridon. Kaya kayo nanggagalaiti sa gaganti kay Digong Duterte. So ganun ang ginawa na. Nag-shortcut sila. Anong nangyari? Di, March 2, March 3, March 4, nag-session ang House Committee on Justice. Pagdating mo ng March 2, ito si Kiko Aquino at saka si Leila de Lima, nakita nila problema nila. Paano na ba ito magyari? Kasi nagsampa si Kiko Aquino na kasama niya na pinirmahan din ni Leila de Lima. At ang pangatlo, nagsampa ang grupo ni Atty. Ligutan at pinirmahan din ni Leila de Lima. So may conflict of interest. Tatanungin, alin ba dyan sa dalawa, Leila de Lima, ang pinanimulaan mo? Di hindi niya masagot-sagot. Kaya ang ginawa nila, pagdating no March 2, nag-motion si Leila de Lima na i-withdraw yung pangalawang complaint na impeachment. Ano ngayon ang maging epekto? Nevertheless, pinayagan. Nagbuto-buto sila, pinayagan nila. Nagbuto-buto sa loob ng committee lang. Ang kasunod na tanong, kung ibasura ba nila yung reklamong sinampa ng grupo ni dating Congresswoman Franz Castro noong February 2, ang decision, buto-butuhan, binasura din. So, ang nangyari, 2 na lang ang natira. So, ngayon, 2 lang natira, nagpatuloy sila ngayon. Sa 2 natira, una nila tiningnan kung mayroong sufficiency in form. Na pagdesisyonan nila, bumutong lahat na 2 reklamo laban kay Sara ay may sufficiency in form dahil lahat naman po ay mayroong mga tinatawag nila na verification. At saka may standing din naman ng reklamo dahil inendorso. So next is, nag-meeting sila para sa sufficiency in substance. Aba, doon na ngayon, ginrant nila. So ngayon, ang reklamo ngayon ng mga abogado ni Duterte ay, bakit nyo pinayagan na mag-session kagad ang House Committee on Justice na dapat idaan mo na sa butuhan kung i-endorso sa Committee on Justice o hindi? So iyan po ang dahilan kung bakit natatawag natin shortcut to kill Sara. Okay? So hanggang dyan lang muna siguro tayo. Tapos, napakalakas po na argumento niyan. Pag binasa mo ang argumento ng mga abogado ni Sara, sobrang lakas. At nakikita ko na iyan ang number 1 na basihan para ibasura na naman ng Supreme Court ang reklamong impeachment laban kay Sara. Ito po yun. No? Did you see that? Palaki natin. Sabi niya,
The initiation process conducted by respondents' House of Representatives and the Committee on Justice is marred by grave abuse of discretion, amounting to lack or excess of jurisdiction and in contravention of the Constitution, as well as the guidelines laid down by this Honorable Court in Francisco versus House of Representatives et al., Gutierrez versus House of Representatives Committee on Justice, and Duterte versus House of Representatives et al. Next, the Saballa and Cabrera complaints are void ab initio for violating the one-year bar rule under Section 3.5, Articles 11 of the 1987 Constitution, which prohibits the initiation of more than one impeachment proceeding against the same official within a period of 1 year following the effective non-viability of the earlier initiated Castro and Kiko D complaints on March 2, 2026 through the respective setting aside and withdrawal. So, dito, i-discuss natin kung bakit, according to the lawyers of Duterte, kung bakit mayroong 1-year bar. Ang kanilang argumento, maliban ito iba ito ka sa shortcut sinasabi ko. Ito didugtong ko sa shortcut na istorya. Pagtapos na shortcut, ito naman ang ginawa nila. Pinagpatuloy nila yung dalawang natirang reklamo. At kung pinagpatuloy, sa kabila ng lahat, na yung naunang dalawang reklamo na kay Kiko Aquino D at saka kay Franz Castro ay binasura nila. So ayon sa argumento at ayon sa desisyon ng Supreme Court sa naunang kaso ng impeachment laban kay Sara ay nagdeklara ang Supreme Court. Kapag ang reklamong impeachment ay hindi na, wala ng kwenta, hindi na viable, madidismiss, ay automatic. Ang kasunod na mga reklamo ay out. Hindi na pwede sakop. So, yan ang argumento nila. So, the fact na March 2 ay binasura na o di kayo binidro, bawal na ang kasunod na reklamo. Dapat hindi nila pinayagan na mag-withdraw. Dapat tuloy-tuloy. Yan po ang naging problema kaya may 1-year bar rule. Okay? Hanggang doon lang kasi gusto ko simple lang para maintindihan ninyo kung ano nangyayari. Sa susunod ko, i-discuss kung anong dugtong para simple. Okay? Magkasya lang muna po kayo dito sa kanilang argumento na tinuloy, binigay sa House of Representatives Committee on Justice na kahit walang buto-butuhan na nangyayari para sa 4 na reklamo. Dapat may buto-butuhan mo na nangyari sa plenaryo. At di kayo may diskusyon. Siyempre, walang butuhan kung walang diskusyon. Next, itong pangalawang puntos nila, dahil sa binasura at winidro ang naunang dalawang reklamong impeachment, automatic na bawal na ang kasunod na mga impeachment. Yan po ang argumento, which is, rest assured, napakalakas po ng argumento para mabasura na naman ang reklamong ito. Magandang hapon po. Babasahin ko. Basahin ko pati yung mga tumitira sa akin. Sino to? Lily Jam, Miss Mango, Kalbo. Yan na ba? Marilyn Hayasi, thank you po, Doc Toto, to your, tapos, si Edgar Nasio, Dr. Toto, good afternoon, Happy Heroes Day. Kwentong Barbero daw, sabi niya. Gwigban, subok na sa kabubuhan ang mga ginagawa ng mga alalay ni Bangag na parating madideclare bilang unconstitutional. Ganon bang nangyari po? Pero naghagad sila na mabilisan. Sila din ang nadadamage. Si Wine Mercado, alam ko, Dr. Toto, panig ka kay Sara. Yes, panig po ako kay Sara. Sinasabi ko ng katotohanan. Hizola Edward. Kaya pala, ganun na lang ang galit ni Ridon kay Digong. Sino pa? Si Gilbert Labrador. Hindi ko nabasahin yung ibang sinasabi mo. Kinatawag lang ko kalbo eh. Lucy. Tapos, Manny Albao. Sino pang iba? Hindi ko nabasahin yung iba ha. Alexa Abel. Itinatawag ba naman ako kalbo? Ang sarap pakinig sa iyo from Saudi Arabia. Salamat po. Emmanuel de la Cruz. Para kang si Topacio. Ay, okay na, mas magaling pa ko kay Topacio.
Hindi nyo ba alam na nag-hearing kami ni Topacio, nagpangita kami sa branch 115 sa RTC? Pagtapos naming debate sa loob ng korte, nagalit sa akin, natalo kasi sa debate. Hinamon niya ko suntukan, daanin na lang doon sa suntukan ang kaso. Natatawa ako kay Atty. Topacio. Sino pa? Emmanuel de la Cruz. Sir, dati sinusubaybayan ko palagi programa mo, lalo na ang pinagtatanggol mo si Kaper Silapid sa kasong pagpatay sa kanya. Pero ngayon, parang iba na. Ihip ng hangin sa utak mo, nawala na bilib. Wala pong problema kung nawala na bilib mo sa akin. Sigurado po ako na walang kinalaman si Digong Kaper Silapid. Sigurado po ako kasi ako may hawak na ebidensya. Si Bantag lang po nagpapatay sa kanya. Kaya maging ano naman kayo, makonsensya naman kayo, mali pong iniisip niyo na si Digong nagpapatay kay Persilapid. So, edong makabayan, matuod gid tuloy ang impeachment ni Inday, ay matitigil yan. Mapupusta pa ako. Tapos Galaxy, good afternoon po, Atty. Toto. Tapos, si Tia Fatima Oxia Catalonia. Tia, miss you to, auntie. Si JRL. Lahat na sinabi mo, palpak, isa ka kilo. Malami na ko sinabi, panalo eh. Annabel Ventura, sobra-sobra ang kagaguhan ginagawa nila kay BP Sara. Lord, ikaw na po ang bahala sa kanila. Alden Soliano, mag-ingat ka, attorney. God bless. Cyrus Black Gray, your ace is the first communist Filipino president to be sent to ICC. Wala yan, kwento mo lang yan. Paper trading, DDS po ba kayo? DDS po ako po. DDS na ako ngayon. Hindi po ako, never po ako naging loyalista ha. Paper trading, kala ko si Bato. Cyrus Black Gray, kaluoy after matapos ang term ni Tatay Diggs, bumaliktad ang mundo nyo. So, Erne De La Torre, Toto, DDS ka na agad? Yes, I'm DDS. I proclaim. Yes. Yes. Wawa ka naman, Toto. Okay lang yan. So, karaya ko, sir. Oy, karaya ka? Rugto ka sa Dubai? Mayad nga hapon ka mo, Miliente. Philip, yeah. Hi, Dr. Toto. Watching you from Las Vegas. Love your vlogs. Very interesting. Thank you. Appreciated a lot. Salamat po. Angelo Dadola. Toto, ano masasabi mo sa mga pinagsasabi ng mga DDS, CPB patay na? Wala pa. I do not judge that. Kasi ako rin, mayroon ako nakikita, nagdududa pa rin po ako. Emmanuel Tasara, marhay na po. Dr. Toto, paborito kong vlogger na dungugon. Daghang salamat, Emmanuel Tasara. Judge Vigilla, watching po from Australia. Eladio Socorro, Bernard Magtibay, salamat po sa inyo. Andrea Gueco, mayapagat palapon from Singapore. Tapos si Miliente, good morning Dr. Toto, God bless your family. Helen Bagyo, hindi ako po huli sa live. Naimbag ng balim, Helen Bagyo. Regina Belino, hi po, good afternoon Dr. Toto. Daybot Remix, First Honor. Ayan, hanggang dyan na muna tayo. Hindi ko pahabain kasi baka maguguluhan na kayo kung sobrang dami pag-usapan. Okay, JM Castro Nuevo, tama po kay Tony. For the truth lang, walang halong kulay. Tapos sabi niya, wala, hindi ko nabasahin yan, tinitira ko niyan. Bastos nga na troll na ito eh. Di ba, kumita ka naman eh. Mon Samson, Manila Bulletin, thank you. Kapi-kapi po, idol, salamat po. Sino pa? Si Phil Oz Down Under. Toto, watching from Melbourne, originally from Coronadal, KNCC's batch 1984. Wow, junior lang kita ng 2 taon na 1982 ako nag-graduate. Batch mo pala ang kapatid ko. Si Lindale. Si Lindale Kausing po, batch mo, na nanalo pagka board member sa South Cotabato, pero namatay siya dahil sa cancer. At napalitan siya ng kanyang anak sa pagka-board member na si Nicole Kausing. Akala ko matalo na siya nung nakarang election 2025, number 1 na board member. Thank you po sa lahat na naniwala sa kapatid ko kay Lindale. Galaxy, very clear po ang diskusyon niyo, attorney. Mabuhay po kayo, mag-ingat kayo lagi. Salamat po. Merlin Bondok, ingat po. Sige. Hanggang dyan na lang po. Maraming salamat po sa inyo.